Ito yung Kaliwa River. Yung tubig nito, dumadaloy patungo sa direksyon ng Infanta Quezon kung saan itatayo ang Kaliwa Dam. Ngayon, ang pangamba ng mga taga rito sa Barangay Daraitan, dahil sa dam nag-iipon ka ng tubig, tataas ang tubig dito at malulubog ang kanilang barangay. Maigsing lakad lang mula sa ilog, narating namin ang bahay ng tinatawag nilang Papo, ang chieftain o pinuno ng mga dumagat sa Tanay. Hindi gaanong kataasan ang lokasyon ng bahay ni Papo. Kaya may pangamba rin siya para sa tirahan ng kanyang pamilya at kapitbahay sakaling tumaas ang tubig sa ilog. Una po, yung mga kalikasan namin, gaya ng ilog namin, kami po'y kahit walang pira, pumunta lang kami ng ilog, parang palengke na namin yan eh. Huhuli kami ng pang-ulam. Noon ngang naroon kami, may mga residente at bisitang naliligo sa ilog. Meron ding nangingisda. Ayon sa mga residente, mayaman ang ilog na ito sa lamang dagat. Kung kami tatanungin, hindi po kami payag na ituloy ang dam kasi doon po sa aming pamumuhay dito sa Kuan, maalawan na po yung aming pamumuhay ng mga katutubo dito ay bakit po naman magkakaroon pa ng dam na iyan. Samantalang nagtatanim po naman kami, nag-iisda dito sa aming ilog. Ano po naman ang hahanapin namin, nabubuhay po naman kami ng marangal, hindi po naman kami nagnanakaw. May basehan daw ang pangamba ng mangingisda ayon sa The Haribon Foundation. So nung kinompute namin yung areas na mafa-flood dun sa area, it's around 260 plus hectares. Tapos dun sa 260 plus hectares na yun, 204 hectares ay forest. So ang direct effect nung paglubog ng area ay pagkawala ng 204 hectares of forest dun sa area. So dun sa forest na yun, ang potential na makikita mong species ay mga threatened species tulad ng Philippine eagle, Barangay Magsaysay, Infanta. Pinag-aralan din ng foundation ang epekto ng Kaliwa Dam sa komunidad na malapit sa ilog. Gamit ang Google Earth, ipinatong dito ang imahe mula sa MWSS website na nagpapakita ng dam at impounding o ipunan ng tubig dito. Ang resulta, lulubog sa tubig ang isang bahagi ng Barangay Daraitan na malapit sa ilog. Bukod dito, malulubog din daw ang kabuhayan at bahagi ng kagubatan. Yung inundation, yun yung areas na malulubog. Pag natayo mo na yung 60-meter dam, syempre pipigilan niya yung water flow, parts ng forested area ay malulubog. Itong inundation area. It's around 276 hectares. Kung titingnan natin in detail, parts ng land cover ng area ay forested areas. So ayan. So along the river siya, so forested areas yung matatamaan niya. Turismo ang isa sa pangunahing pinagkakakitaan ng mga residente kaya nababahala rin sila na mawawala ito. Dito po sa barangay po ng Daraitan bilang kami po ay isang tour guide na dyan po yung aming hanap buhay na kung sakali po tutuloy yung dam ay mawawalan po kami ng hanap buhay dyan. Sa datos mula sa local government ng Tanay, mahigit 5,000 ang populasyon ng Barangay Daraitan. Ayon naman sa local government ng Infanta, nasa 3,712 ang populasyon ng Barangay Pagsaysay. 1,709 naman ang bilang ng tao sa Barangay Pagsangahan, General Nakar, Quezon. Pero sa datos ng MWSS, 46 na pamilya lang ang direktang apektado ng planong dam. Ginagamit pa rin nila na ang apektadong tao dyan sa dam ay 4,800 families, which is not correct. 46 families lang dyan ang apektado. So, ginagawa nila yan para yung kung sino man yung mga NGOs dyan na nakikialam dyan, para believable yung kanilang mga issues. Kung hindi nagreklamo yung ang 46 families, yung mga hindi apektado, nagreklamo sa resettlement, hindi ko sila i-resettle. Kasi hindi naman sila apektado eh, ba't ko sila i-resettle? Tapos sir, hanggang
Hanggang saan naaabot naman ito? Tinanong ko sa MWSS ang tungkol sa mga kabahayan sa tabing ilog. Actually po, sinusurvey po yon. So, kung talagang yung mga doon, yung part doon is, kasi nasa ilog na ho yung yung mga kubo-kubo na iba roon. Yung major criteria ho, hindi dapat malubog yung daraitan. Ang Kaliwa Dam ay itatayo sa deklaradong ancestral domain ng mga dumagat. Sa ilalim ng Indigenous Peoples' Rights Act of 1997, kailangan makuha muna ang pahintulot ng lahat ng tribong nagmamay-ari nito bago matuloy ang proyekto. Pero sa Barangay Daraitan sa Tanay, sinasabi ng mga katutubo na nalalaktawan umano ang proseso. Kinikilala namin mga elder, alam nyo po ba lahat itong nangyayari? Ilan sa mga nakatatanda at kinikilalang pinuno sa lugar ang napakinggan kong nagpahayag ng kanilang saloobin tungkol sa dam. Natatakot ako bilang ako'y isang matanda. Ang aking mga anak, ano mangyayari sa kanila? Kami ang aming kabuhayan talaga mamlupa. Hindi kami marunong mag-opisina. Anong gagawin namin doon? Wala kang pinag-aralan. Dito kami tumanda, dito lahat. Tapos kukunin ng mga dayuhan. Hindi pwede yan. Kinakausap niyo po ng maigi yung mga IP. Ang claim po nila, sir, is parang officially wala pang kumakausap sa kanila mula sa gobyerno. Hindi totoo yun kasi yung mga nagsasabi yan, hindi nga dapat sila kausapin kasi hindi sila involved eh. Ang dami ng nating meeting dyan. In fact, 2 na lang ang grupo ang hindi nakakausap. Anong grupo? Dahil ayaw na pumasok, mga IP. Ayaw nila, may nag-ano sa kanila. But we are still reaching out to them kasi hindi po pwedeng i-separa mo sila eh. Bago kasi maitayo ang dam, kailangan pumayag ang lahat ng grupo ng katutubo sa lugar. Kailangan din ng Environmental Compliance Certificate mula sa DENR. Wala naman na naibibigay na maayos na pag-aaral na ito ba ay magiging safe itong dam na ito. Si Father Pete Montaliana, Indigenous Peoples Coordinator ng Diocese of Infanta, tutol din sa pagtatayo ng dam. Ang hindi naintindihan ng MWSS at saka ng NEDA, ng gobyerno, ang katutubo ay nomadic, palipat-lipat siya. Hindi mo siya pwede ma-confine sa isang lugar. Kaya ang epekto nito, madidisplay sila. Yung lupa na tinatitirahan na for a long time, madidisplay siya na. Kaya mawawalan sila ng kabuhayan, mawawala ang kanilang culture. Alam mo, ang katutubo ay may malaking epekto sa atin. Kasi silang nagtuturo sa atin kung paano mag-alaga ng kabundukan. Yung culture ng katutubo sa pagmamahal nila sa kalikasan ay napakahalaga yun. Kasi mismo sila, kung wala sila, yung kagubatan ng Sierra Madre ay wala na yun eh. Pumayag na ang local government ng General Nakar Quezon sa proyekto. Noong 2014, inaprobahan ng Local Development Council ng Nakar ang pagsang-ayon sa konsepto ng proyektong New Centennial Water Resource Kaliwa Dam. Pero noong panahon na yon, hindi pa China ang gagawa ng proyekto. Tutol naman ang local government ng Infanta. Ipinarating na raw nila sa national government ang ilang hiling na proyektong nais sana nilang mailagay sa isang dokumento para kahit paano'y matanggap ito ng mga taga-Infanta. Sa kabila nito, kampante si Velasco. And I think we will be within the timeline. Kung maumpisa namin ito ng July-August, we hope that we can finish this at least by 2022 or at the latest 2023. Bago pa man simulan ng dam, nais maniguro ng FIVOLCS. Kaya nang makita ang aming video, sinabi ni Director Solidum na magpapadala siya ng team sa lugar para pag-aralan ito. Mahirap sabihin na ito isang sinyalis ng isang fault. Pwede naman magkaroon ng fault. Pwedeng gamitin ang fault na daanan ng tubig. Pero kung sasabihin natin active diyon o hindi, ay hindi rin natin masasabi. Ang mga bato doon ay may mga tinatawag kaming igneous intrusion o mga ugat na mga lumang volcano noong unang panahon na baka ito ay mainit pa at inaabot siya ng groundwater kaya nagkakaroon ng spring. Ganun pa man, aminado ang FIVOLCS na merong fault line ilang kilometro ang layo
sa pagtatayuan ng dam. Isa dyan yung Philippine Fault Segment na tawag namin ay Infanta Fault na gumulaw ng 1880. Ito ay may layo mga 14 kilometers. At meron pang isang fault na nasa kaliwa mula sa dam site, around 6.8 kilometers naman. Meron pa kaming gustong i-verify, pero ito ay wala rin sa ilalim ng dam. Pero ayos lang daw ito ayon kay Solidum. Ang mahalaga ay wala sa ibabaw ng fault line ang mismong dam.